Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD, upang magbigay ng kaunting kaalaman sa ating mga security personnel. Subalit, bago po ang lahat, no? Shout out po muna kay Boss Binel Vlog 503. Okay? Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at from Zamboanga City, no? Shout out din po kay Ferry Ho, no? Isa pong security personnel diyan sa Zamboanga City. Okay. So mabuhay po kayo at maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik, no? Ang tatalakayin po nga natin ngayon, no, ay ilan sa mga concern ng marami nating mga kasama sa hanap buhay, no, mga security personnel. So, ito po yung mga ilang mga nag-comment po sa ating mga video, no. So, sabi ni The Driver 6739, no, Sir, meron po bang nakapaloob sa RA 11917 tungkol sa sahod, sa separation pay or length of service, sabing gano'n, no? So, isa pa kay Ray Palomar 2305, no? Sir, ano-ano ba ang mga nakasaad sa batas na in favor para sa ating mga SGs, mga security personnel? Okay? At sabi naman ni Bisdak TV 6225, no? As lang po sa RA 1197 may nakasaad po ba na madagdagan ng sahod ng mga SG? Thanks po advance sa pag-reply. Okay. So dito po sa Republic Act 11917, no? So kung ito po ay babasahin natin, no? Ito pong mga tanong nila, no, ng ating mga subscribers, no? Ating mga manonood. Ito po ay may kinalaman dito sa bagong memorandum na ipinalabas po ng SOSYA, no? Supervisory Office for Security Investigation Agencies, no? Ito po ay Memorandum Advisory Number 040-2023, no? Ito po ay na-release noong August 29, 2023. So ano pong title na advisory na to, no? Observance and Implementation of Righteous Salary of Security Personnel. Okay, references, the implementing rules and regulations of Republic Act 11917 and applicable DOLE rules and regulations on the wages for security personnel. So dito po sa memorandum na to, no? So binibigyan ng mandato ang lahat ng mga security mga stakeholders, no, sa security industry, especially yung mga PSTA, Private Security Training Agency, at yung PSA, Private Security Agency, and of course yung mga company guard forces and government security forces. Okay? So sabi rito, this pertains to reports received by this office that private security agencies do not give appropriate pay to their security personnel. So dito, makikita rin naman natin na inuunti-unti ng ating ng SOSYA yung pamumulis sa mga stakeholder, no? So dito po sa particular po rito sa paragraph number 4 ng memorandum po, no? So sabi rito, implementing rules and regulations of RA 11917, otherwise known as the Private Security Services Industry Act, specifies in section 238 paragraph 5 rule 52. Ito po ay yung tinatawag na Code of Conduct, no? So, Code of Conduct ng private security agency. So, titingnan po natin yan dito po sa section 238, okay? So, makikita po natin dito. So, section 238, no? Code of Conduct of Security Services Operators, okay? So, ano po ang nakasaad dito, no? Sa paragraph number 5, no? They shall pay their guard salaries, wages, no? And benefits in accordance with rates fixed by law, no? Particularly labor and wage laws, no? They shall not impose any unauthorized deductions, no, on their employed security professionals or commit acts that will force these security professionals to seek, no,
employment elsewhere nor accept a security professional without clearance and consent from the losing agency. So makikita po natin dito, mababa makikita natin dito sa provision na to, no? So minamandato na ng SOSYA na mag-adhere yung mga security operators doon sa itinatadhana ng batas. Okay po, no? So isa pang ano nito is yung sa paragraph number 5 ng memorandum ng SOSYA, no? Nakalagay dito, further, Section 346, no? Rule 68 of same IRR provides, no? So yung Section 346 po, makikita po natin dito, no? So yan po ay Rule 68, no? Sanctions against PSA, PSTA and CGF, no? Yung Section 346, so nakasaad doon po yung classification of offenses. So ang sinasabi po rito, no? So doon po sa naturang section na yan, under subsection letter C, 346-C, no? So kinakategorize yung hindi pagbabayad o yung hindi pagpapasahod ng tama, no? So kinakategorize po yan doon sa grave offense, no? Under section 346-C. Okay? So sabi rito, no, when a PSTA or CGF has been found to be violating the minimum wage rates fixed by law, that should be granted to their private security company guards. Okay? So yan po nakalagay diyan, no? So when a PSA or PSTA or CGF requests to comply with the final and accessory NLRC orders, decisions will be ground for immediate revocation of license to operate. Okay? So may paalala rin po ang SOSYA, no? Dito po sa number 6, C-6, no? When a PSA or PSTA has been found to have engaged in unethical business practices, including cutthroat competition. Pag sinabi pong cutthroat competition, yung pagtalon po dun sa mga mabababang ano, no? By offering lower administrative fees contrary to Section 9 of RA 11917 or lower contract rates, no? That do not meet minimum wage rates for security services as prescribed by laws, rules, and regulations. Okay? So, dun po sa mga nagtatanong po, yan po yung kasagutan, no? Na makikita po natin dito po sa Republic Act 11917. Okay. So, dito po nililinaw lang po natin, no, na sa totoo lang napaka-komplikado po nung security industry. Okay, sa bahagi po natin, tayo po ay nagbibigay lamang po ng mga insights, no, about Republic Act 11917 at wala po tayo ritong ito po ay personal vlog po ng inyong lingkod. Wala po tayong ano rito, no, wala po tayong mga biases dito. So ito po ay personal na vlog natin at personal na opinion po natin, no. Saganang atin po, no, doon po sa mga nagtatanong tungkol sa mga security personnel, no? Yung tulad nung tanong po nung isang ano natin, no? The driver 6739, no? Okay, yung tungkol po sa separation pay, no? Pag binasa po natin yung labor code, wala pong ang separation pay po sa lahat ng kumpanya, yan po ay hindi po mandatory. Okay? Wala pong ganyan, no? Kahit po basahin niyo po yung labor code, no? Hindi po mandatory ang separation pay. Wala pong separation pay. Yan po ay discretion po ng mga kumpanya. Hindi lang po security agency. Okay? Even yung may mga kumpanya po na wala po talagang separation pay. At hindi po yan mandatory sa ilalim ng batas. Okay? Ang minamandato po ng batas, yung retirement pay. Magkaiba po yun. Okay? So, yung tungkol sa tanong mo sa length of service, dyan po nakabase yung inyong retirement pay. Hindi po yung separation pay. Okay?
So hindi po mandatory ang separation pay sa ilalim po ng batas, no? As far as uh, dito sa umiiral na kalakaran po, no? Okay. Yung sa pagtataas naman po ng sweldo, yan po ay nakabase sa mga regional wage board ng Department of Labor and Employment, no? So, ang 11917 po, ang sinasabi lamang po rito ay dapat lang binibigyan lamang po ng guidance yung mga security agency and other stakeholders na sumunod sa kung ano man yung minamandato ng DOLE. Okay, so hindi po kasagutan yung 11917 sa pagtataas po ng sweldo ng ating mga security personnel. So yan po ay nililinaw lamang po natin. Okay? So ang sinasabi lamang po rito, no, na dapat minamandato ng batas na lahat ng stakeholder, lahat ng security provider ay sumunod sa kung ano man yung sinasabi ng DOLE. Okay? So, pero nakabase pa rin po doon sa itatadhana ng gobyerno kung ano po yung minimum wage or statutory minimum wage na umiiral sa inyo pong mga lokasyon, no, region or probinsya. Okay po? So, ang saganang atin po, ang hinihiling lamang, kasi sa totoo lang, no, honestly speaking, marami pa rin naman po ang hindi nakakasweldo ng, sabihin nating mas mababa, no? Pero sa ganitong punto po, ito po ay isang napakakomplikadong sitwasyon, no? Kasi po, sa parte po ng gobyerno at ng business sector, talagang tinitimbang nila kung kakayanin ba ng kumpanya yung kita nyo naman po sa yung mga radical na grupo, di ba? Sinasabi nila across the board, ganito dapat ang sweldo, di ba? Pero hindi po nangyayari, no? Well, yung pagtaas po ng sweldo, yan po ay dalangin, no? Yan po ay mithiin po ng lahat ng sektor, no? Pero sa panahon po ngayon, no? Hindi naman po natin sinasabing imposibleng mangyari, pero siyempre po, yung mga kumpanya din po, inaaral din po nila yung kanilang kakayahan. Okay? So, nakakalungkot lamang po na sa part po ng ating gobyerno, kung minsan po parang tingin po natin napapabayaan. Pero yung mga batas po natin magaganda po siguro po medyo kinukulang lang po doon sa implementasyon. Okay? Pero sa ngayon naman po, sa nakikita po nating lakad ng mga stakeholder ng gobyerno, tingin naman po natin sana po medyo magiging maganda yung hinaharap po ng security industry. Okay po. So, isa po sa mga rekomendasyon po natin yan, no? Kung maririnig po at mamarapatin, no? Sana po yung SOSYA at yung Department of Labor magkaroon ng parang magkatuwang magkaroon sila ng parang action plan kung paano ba aayusin, no, yung ganitong sitwasyon ng ating mga security personnel. Okay? Kasi sa nakikita po natin, no, kung minsan pagka may mga inspection, security agency yung ini-inspection, no? Pero sana inspeksyonin din yung mga principal, yung mga client, di ba? Kasi sa totoo lang, no, yung cutthroat competition, no, mag-aminan po tayo rito, yan po ay matagal ng kalakaran sa security industry. Okay, matagal na pong kalakaran ng cutthroat competition. Sana po ito pong 11917 ay bagong batas, no? Sana nga po dalangin po ng lahat ng stakeholders ng security profession, ng security industry. Sana nga po ang batas na ito ang magwakas sa tinatawag nilang cutthroat competition, no? Kasi pagka may cutthroat competition, ang nalalagay po sa kompromiso rito yung benepisyo at sweldo po ng ating mga security personnel. Okay po? So, yan lamang po at maraming salamat. Naway nakapagbigay po tayo ng konting kaalaman sa ating mga security personnel, no? At dalangin at ako naman bilang kasama nyo, katuwang nyo sa pagpapaliwanag, no?
Ang hinihiling ko lang, kung merong mga hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakaunawaan o may mga ganitong issue tungkol sa sweldo, benepisyo, sa pagitan po ng mga security personnel at ng inyong mga ahensya, marapat lamang po na pag-usapan, no? Internally po sa inyong ahensya. Okay? Wag na po natin palakihin pa or what, no? Kasi tandaan po natin, siguro sa isang banda, no, kailangan balansehin din po natin yung sitwasyon, di ba? Mahirap po maghangad ng kung ano man yung hinahangad natin, na ang katumbas naman yan, kalugian naman ng isang ahensya or ng isang kumpanya. Di ba? Lalo na po ngayon, kasalukuyang bumabangon pa lang po ang karamihan ng mga kumpanya sa pandemya. Okay? So, baka mamaya po naghahangad tayo na sana ganito na agad, sana ganito na sweldo, ganyan-ganyan. Mahirap naman po yun. No? So, sana bago tayo mag-isip ng anumang radikal na aksyon, no? Pag-usapan po muna lahat po sana ng pamamaraan para mapag-usapan yung mga bagay na tungkol dyan. No? Gawin po muna natin, lahat po ng mga diplomatic na pamamaraan. Okay? Huwag po tayo humantong agad sa kung saan man. Okay? So, muli maraming salamat po, no? Hangad ko po ang kamulatan ng ating mga security personnel. Makapagtrabaho sila ng maayos. Yun po ang dahilan kung bakit tayo patuloy na nagbibigay ng kaalaman, no, para maiangat ang kamalayan ng ating mga security personnel. Okay? So, muli maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.